Sa sandaling yun, ang gintong kulay na enerhiya mula sa buong mundo ng tao, na siyang kapangyarihan ng pananampalataya, ay tumaas ng diretso sa kalangitan. Lahat ng nakasaksi sa pakikipagsapalaran ni Lin Moyu sa Dragon World ay ngayon ay tumitingin sa kanya ng may pag-asa. Mula sa pag-asang ito, ang enerhiya ng pananampalataya ay nililikha at sumusugod sa kalangitan ng buong bilis, maging ito man ay nagmula sa mga kaharian, sa mga master ni Lin Moyu, o sa kanyang mga kaibigan. Ang enerhiya ng pananampalataya ay tumataas mula sa lahat patungo sa kalangitan. Sining Yi ay bamulong ng may pag-asang pag-asa. Moyu, ikaw ang Diyos na tagapangalaga ng sangkatauhan. Ang pananampalataya mula sa buong mundo ng tao ay nagtipon at dumaan sa kalangitan bago sumugod ng diretso kay Lin Moyu. Nang makita ang napakalaking halaga ng enerhiya, si Lin Moyu ay bahagyang nagulat. Si Antares na nakatayo sa tabi niya ay natulala rin at sinabi, kaya ito ang kapangyarihan ng pananampalataya na maaaring bumuo ng isang Diyos ng pag-iisip. Sa sandaling ang lahat ng enerhiyang yun ay pumasok sa katawan ni Lin Moyu, nagsimula ang mga pagbabago sa loob niya. Ang malakas na enerhiya ay dumaloy sa kanyang katawan, at nang makita ito, marinig sinabi ni Lin Moyu na, kahit na hindi ito ang kapangyarihan ng mga batas, nararamdaman ko na ang kapangyarihan ng pananampalatayang ito ay maaaring makipaglaban sa kapangyarihan ng mga batas. Habang nararamdaman ni Lin Moyu ang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, naging seryoso siya at tumingin kay Antares bago sinabi, Antares, gusto kong pumunta muli sa Dragon World. Pagkarinig nito, seryosong tumingin si Antares kay Lin Moyu at sinabi, humayo ka at gamitin mo ito. Pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit sa pagkakataong ito, ang buong lahi ng tao ay magsisigaw para sa iyo. Pagkatapos nito, ang kwento ay direktang lumipat sa Dragon World kung saan bumalik muli si Lin Moyu. Tumingin sa pamilyar na paligid, ngumiti si Lin Moyu at sinabi, bumalik na tayo. Pagkatapos ay agad na nagsimulang kumilos si Lin Moyu pasulong ng buong bilis. Gayunpaman, habang siya ay nagpapatuloy, siya ay bahagyang nagulat dahil wala siyang makitang kahit isang Dragon Clan warrior kahit saan. Nang makita ito, tumingin si Lin Moyu sa paligid ng may pagkalito at sinabi, iyan ay kakaiba. Maaaring napatay ko na ba ang lahat ng miyembro ng Dragon Clan? Bakit wala akong nakikitang kahit isang kaaway? Matapos mag-isip sandali, nagpatuloy si Lin Moyu. Naiintindihan ko, upang pigilan ako na magpatuloy sa paggamit ng guerrilla tactics, tiyak na tinipon ng Dragon Emperor ang lahat ng mga dragon sa isang lugar. Kung gayon, mayroon lamang isang lugar na maaaring paglagyan nito. Sa sinabing yun, agad na lumipad si Lin Moyu patungo sa palasyo ng Dragon Emperor at sinabi, pagkatapos ay pumunta tayo sa palasyo ng Dragon Emperor. Ang kwento ay direktang lumipat sa palasyo ng Dragon Emperor. Ang napakalaking Dragon Palace ay lumulutang ng mataas sa hangin habang hindi mabilang na mga Dragon Warrior ang lumilipad sa paligid nito. Sa puntong ito, dumating na rin si Lin Moyu. Naramdaman ang enerhiya ng lahat ng mga Dragon Warrior at Dragon King sa loob ng palasyo ng Dragon Emperor. Naging seryoso si Lin Moyu at sinabi, tama yan, narito silang lahat. Samantala, sa loob ng palasyo, ang Dragon Emperor ay nakaupo sa kanyang trono, napapalibutan ng hindi mabilang na malalakas na mandirigma. Ang buong eksenang ito ay nakikita sa buong mundo ng tao. Ang buong mundo ng tao ay nanood sa Dragon Emperor at sa hindi mabilang na mga Dragon King na nagtipon sa loob ng palasyo ng Dragon Emperor, na nag-iwan sa lahat na lubos na natulala. Ang ilang mga tao ay napabulalas ng may pagkabigla, Diyos ko, napakaraming Dragon King. Ang iba ay nakatitig sa eksena nang hindi makapaniwala at sinabi, iyan ba ang Dragon Emperor? Napakatakot. Ang isa naman ay hindi napigil ang magtanong, si God General Lin ba ay talagang lalaban sa napakaraming God-level beings ng mag-isa? Ito ba ay isang ordinaryong araw lamang para kay God General Lin? Ang mga katulad na talakayan ay naganap sa lahat ng dako dahil ang buong mundo ng tao ay nanunood ng lahat ng nangyayari ng live, habang si Lin Moyu ay lumalapit sa Dragon Palace sa Dragon Realm. Ang Dragon Emperor ay nagsalita ng may galit na tinig, ikaw na bata, talagang nagkaroon ka ng lakas ng loob na pumunta rito, tiyak na naghahanap ka ng sarili mong kamatayan. Sa sandaling marating ni Lin Moyu ang palasyo ng Dragon Emperor, ipinatawag niya ang kanyang buong Skeleton Army. Tumingin kay Lin Moyu at sa kanyang Skeleton Army, nagpatuloy ang Dragon Emperor, tingnan natin kung kaninong hukbo ang mas malakas, ang iyo o ang aking mga kawal. Sa sandaling sabihin niya yon,
ang Dragon Emperor ay nagbago sa kanyang dragon form at sumugod palabas ng kanyang palasyo ng buong bilis patungo kay Lin Moyu. Kasabay nito, ang buong Dragon Army sa kanyang likuran ay sumugod din kay Lin Moyu. Ang labanan sa pagitan ng dalawang hukbo ay agad na nagsimula. Habang ang mga dragon ay lumalapit sa mga skeleton soldiers, ibinuka nila ang kanilang mga panga at naglunsad ng mga fire-type attacks. Ang labanan ay sumiklab sa lahat ng dako, at nang makita ang ilan sa kanyang mga skeleton soldiers na nawasak, bahagyang ngumiti si Lin Moyu at naisip, ang bilang ng undead army ay talagang hindi maihahambing sa dragon army. Ngunit ang aking mga kawal ay walang nararamdamang sakit, walang takot, at hindi natatakot sa kamatayan. Sa sandaling ito, ang Dragon Emperor ay dumating sa harap ni Lin Moyu at naglabas ng isang galit na ungol. Si Lin Moyu ay pumasok din sa isang fighting stance upang harapin ang Dragon Emperor. Ang kanyang karit ay nasa kanyang kamay habang ang Soul Flame ay na-activate na sa kanyang paligid. Samantala, sa mundo ng tao, ang guro ni Lin Moyu na si Bai ay bahagyang kinakabahan nang makita siyang humaharap sa Dragon Emperor at sinabi, ang aura ng Dragon Emperor ay napakalakas. Kaya ba talaga ito ni Moyu? Kahit sa pamamagitan ng makalangit na tabing, nararamdaman ko pa rin ang pagsupil na nagmumula sa antas ng kaluluwa. Si Ning Yi ay nanood din kay Lin Moyu na humaharap sa Dragon Emperor nang may nag-aalalang ekspresyon at bumulong, Moyu, ipagpatuloy mo. Lahat ng tao sa mundo ng tao na nanonood sa labanan ni Lin Moyu ay nagdarasal para sa kanyang tagumpay. Dahil dito, mas maraming enerhiya ng pananampalataya ang nagsimulang dumaloy patungo kay Lin Moyu at pumasok sa kanyang katawan. Naramdaman ang enerhiyang ito sa loob niya, naisip ni Lin Moyu. Nararamdaman ko ang pag-aalala at pagkabahala na nagmumula sa mundo ng tao. Ang aking mga guro at aking mga kaibigan, sila ay patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas. Sa pag-iisip na yun, inactivate ni Lin Moyu ang kanyang primordial rune skill, tumingin sa Dragon Emperor, at sinabi, ito ang huling labanan, Dragon Emperor. Sa sandaling marinig ng Dragon Emperor ang mga salita ni Lin Moyu, siya ay nagalit, itinaas ang kanyang mga kuko kay Lin Moyu. Inatake niya ito at sumigaw, Lin Moyu, hindi ka makakatakas sa pagkakataong ito, mamatay ka. Ang atake ng Dragon Emperor ay sumugod kay Lin Moyu at sinubukang hulihin siya. Gayunpaman, nakawala si Lin Moyu mula sa Soul Lock at nagsimulang tumakas. Nang makita ito, ang Dragon Emperor ay nagulat at muling sumigaw, iyan ang parehong pamamaraan na nagpapahintulot sa iyo na makatakas sa aking Soul Lock, peste, saan siya pumunta? Sa sandaling yun, nag-teleport si Lin Moyu palabas ng lock ng Dragon Emperor at lumitaw ng diretso sa gitna ng mga Dragon King sa ilang distansya. Matapos mag-teleport sa pagitan ng mga Dragon Kings, sumugod si Lin Moyu patungo sa isa sa kanila at sinabi, hihiramin ko ang iyong Dragon Crystal. Pagkatapos ay inatake niya ang Dragon King gamit ang kanyang karit at pinatay ito. Matapos pumatay ng ilang Dragon Kings sa parehong paraan, sinabi ni Lin Moyu, matapos pumatay ng napakaraming dragon, sa wakas ay mayroon na akong sapat na Dragon Crystals upang ayusin ang Scepter of Creation. Sa sandaling ito, si Lin Moyu ay may malaking bilang ng mga Dragon Crystals sa kanyang pag-aari. Matapos makuha ang sapat na Dragon Crystals, ipinatawag ni Lin Moyu ang Scepter of Creation. Sa sandaling lumitaw ang scepter, agad itong nag-react sa pagdating nito sa pakikipag-ugnay sa mga Dragon Crystals. Ang enerhiya ng mga Dragon Crystals ay nagsimulang dumaloy sa mga nasirang bahagi nito. At ang sirang bahagi ay nagsimulang ayusin ang sarili nito. Habang ang mga Dragon Crystals ay nasisipsip, ang Scepter of Creation ay ganap na naayos at nagsimulang maglabas ng malakas na enerhiya. At pagkatapos ay isang system notification ang lumitaw sa harap ni Lin Moyu na nagsasabing ang Scepter of Creation ay isang mythic weapon na eksklusibo sa Diyos ng buhay na may lahat ng attributes plus 500,000. Mayroon itong dalawang kasanayan, Light of Birth and Death na maaaring magpagaling o umatake ng isang target, at Resurrection na maaaring muling buuin ang pisikal na katawan ng isang Diyos at pagalingin ang kaluluwa. Nang makita ang ganap na naayos na scepter, sinabi ni Lin Moyu, isang mythic weapon, sa wakas ay ganap na naayos na. Sa sandaling hawak niya ang scepter sa kanyang kamay, naramdaman ni Lin Moyu ang napakalaking kapangyarihan na nakapaloob dito at sinabi, napakasiksik na kapangyarihan ng batas. Pagkatapos ay itinaas ni Lin Moyu ang scepter at naglunsad ng isang kasanayan na tinatawag na Light of Birth and Death patungo sa mga Dragon Warriors. Isang maliit na energy attack ang lumitaw mula sa scepter, sa sandaling ito ay lumakbay ng ilang distansya,
Bigla itong lumawak sa isang nakakatakot na atake at sumugod patungo sa hukbo ng mga Dragon Warrior ng buong bilis. Habang ito ay lumalapit, ang atake ay nagsimulang sirain ang mga Dragon Warrior sa harap nito at nagpatuloy sa pagwawalis pasulong. Noon lamang, ang Dragon Emperor ay lumitaw sa harap ni Lin Moyo. Sa sandaling dumating siya, itinaas niya ang kanyang mga kuko at inatake si Lin Moyo. Nang makita ang paparating na atake, naglunsad din si Lin Moyo ng isang atake patungo sa Dragon Emperor. Sa sandaling nagbanggaan ang kanilang mga atake, isang malakas na epekto ang pumutok sa buong lugar. Ang sinumang nahuli sa epekto ay hindi nakapagpakatatag, habang ang ilan ay nasugatan pa. Matapos ilabas ang kani-kanilang mga atake, ang Dragon Emperor at si Lin Moyo ay parehong naghanda para sa kanilang susunod na mga atake. Samantala, ang hukbo ni Lin Moyo ay nagpatuloy sa pagpatay sa mga Dragon Warrior. Nang makita ang kanyang mga tao na pinapatay, ang Dragon Emperor ay bahagyang nag-alala at sinabi, "Peste, ginagamit ni Lin Moyo ang kanyang mga undead upang mapudpud ang lakas ng labanan ng aking Dragon Clan." Pagkatapos ay nagtipon ang Dragon Emperor ng malakas na enerhiya at nilock ang espasyo sa nakapaligid na lugar. Sinabi niya, "Hindi kita hahayaang magpatuloy sa paggawa nito." Nang makita ang espasyo na nalock muli, sinabi ni Lin Moyo, "Ang espasyo ay na-freeze na naman. Ano ang sinusubukan ng taong ito na gawin sa Scepter of Creation na kakabuhay lang? Hindi niya ako kayang patayin sa maikling panahon." Matapos i-lock ang espasyo, ang Dragon Emperor ay sumigaw sa buong Dragon Army, "Lahat ng miyembro ng Dragon Clan, sundin ninyo ang aking utos, pumasok kayo sa Ancestral Dragon Blood Pool."